Hindi ba ito si Shen Ruochuan? Ruyan, Ang tibay ng buhay mo, ganyan na, hindi pa rin namatay. Ruochuan, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Ikakasal na kami ni Ruyan. kayo dalawa. Ruochuan, huwag mo rin akong sisihin. Mula nang mag-aral ako sa lungsod, tayo ay hindi na magkatulad. Nga pala, ang binigay kong marriage certificate, peki yun. Bakit ninyo ako ginaganito? Nga, alam mo ba kung sino ang mastermind nito? Ako rin. Ruyan, bakit mo sinabi ang totoo? Ganyan, masasaktan si Ruochuan. Liu Ruyan. Matapos mamatay ang mga magulang mo, kami ang nag-alaga sa'yo. Para makapag-college ka. Iniwan ko ang sarili kong buhay. May mukha ka pang banggitin yon. Kung hindi dahil sa pagtanggi ninyo, natulungan ang aking mga magulang, hindi ba sila mamamatay? Nadala sa sugal ang mga magulang mo. Pagpapahiram ng pera, lalo lang sila masisira. Naisip pa nga nilang ipagbili ka para pambayad sa sugal. Kunwari ka. Hindi ganoon ang aking mga magulang. Alam ko na, gusto mo lang. Maawa ako sa iyo, hindi ako magpapaloko. Ruyan, tatanungin lang kita ng isang bagay. Minahal mo ba ako? Mahalin ka. Karapat-dapat ka ba? Totoo na, sabihin ko sa iyo. Hindi kita minahal kailanman, sa tuwing nakikita kita. Nandidiri ako. Sa totoo lang, nagpapasalamat pa rin ako sa iyo. Alam mo ba, kung paano ako yumaman? Mukhang hindi mo alam. Noong namatay ang mga magulang mo, may iniwan silang mana para sa iyo. Sa lupang iyon. Kung hindi na diskubre ni Ruyan, baka ikaw na ang yumaman ngayon. Kayo dalawa. Shen Ruochuan, kung may sisihin. Sisihin mo ang masamang kapalaran mo. Galit na galit ako. Kung mababalik ang panahon, siguradong papagbayarin ko silang dalawa. Nang husto. Ang tibay talaga ng buhay mo, ganyan na hindi pa rin namamatay. Hindi kita minahal kailanman. Ano ba ang nangyayari sa akin? Ito ay ang lugar kung saan nagpalabunutan para sa lupa sa baryo noon. Ako ay muling nabuhay. Shen Ruochuan. Narito na ang ating kolehiyala sa baryo. Si Ruyan, tunay na ikinapuri ng kanyang mga magulang. Kung malalaman ng kanyang mga magulang na nakapasa siya sa kolehiyo, siguradong matutuwa sila. Sayang lang, napunta sa isang palakang hindi karapat-dapat. Liruyan niyang tao. Sa nakaraang buhay, pinahirapan niyo ako. Sa buhay na ito, sisiguraduhin kong magdusa kayong dalawa. Shen Ruochuan, hindi ba't sinabi ko na huwag kang pumunta? Shen Ruochuan, tingnan mo naman. Nagalit na naman si Ruyan dahil sa iyo. Ang pagpili ng tirahan. Hayaan mo na lang si Ruyan ang pumili para sa iyo. Umuwi ka na lang. Tingnan mo, si Shen Ruochuan. Parang aso lang ni Liu Ruyan. Ano man ang utos sa kanya. Kawawa naman ang ganitong klase ng tao. Ako ang pipili para sa sarili kong lupa, wala kayong pakialam. At ikaw, ano ba ang akala mo sa sarili mo? Shen Ruochuan, paano mo naituring akong ganito? Ano, binigyan kita ng mukha noon, di ba? Ikaw. Ako. Shen Ruochuan, kung hindi ka luluhod ngayon at hihingi ng tawad, huwag mo nang asahan na kausapin pa kita. Sana nga. Shen Ruochuan, ang sinabi mo naman. Masyadong masama, ayusin mo si Ruyan. Bakit ka nagmamadaling sumipsip sa kanya? Ano, kayong dalawa, natulog na ba? Ano ba ang sinasabi mo sa pagitan ko at ni Ruyan? Malinis ang aming relasyon. Bakit ka nag-aalala? Kung gusto mong ayusin, ikaw ang umayos. Ruyan, ano ba ang nangyayari kay Shen Ruochuan ngayon?
Hindi kaya alam na niya ang plano natin sa kanyang lupa. Impossible. Ang bagay na may kayamanan ang kanilang pamilya. Sa notebook ng kanyang mga magulang ko nakita, ngayon ang notebook ay pinunit ko na. Sa nakaraang buhay, dito mismo siyang tao. Ang humawak ng lupa ng aming pamilya at doon hinukayamanan ng aking mga magulang. Na iniwan sa akin. Sa buhay na ito, ano man ang mangyari, ay babawin ko ito. Sunod, Shenru Chuan. Pero, alin ba ang lupa ng aming pamilya? Kawawang bida, hindi alam ang palihim na operasyon ng bida. Ang label ng kanilang sariling lote ay tiniklop sa tatsulok at kinuha ng white moonlight. Talagang greenhorn at sunod-sunuran ang bida. Sobrang malas. Ano ito? Sino ang nagsasalita? Baka. Ang bagay sa harapan ko ay nakikita ko lang. Tatsulok na label. Meron talagang tatsulok na label. Anong nangyari? Bakit ang mga taong ito ay alam ang mga bagay na ito? Baka. Ang hinawakan noon niyang tao ay ito. Anong ginagawa mo, Shenru Chuan? Kukuha ka ba o hindi? Bilisan mo, naghihintay ang lahat. Hindi mo ba nakita ang napakaraming tao sa likod? Kung hindi ka kukuha, umalis ka na, Shenru Chuan. Anong iniisip mo? Sige, bahala na, ito na. Shenru Chuan, lot bilang 5. Ano? Paano niya nakuha ang lote bilang 5? Ruyan, hindi ba may marka ka doon? Anong nangyari? Malinaw kong inilagay ang tatsulok na label sa pinakailalim. Buisit. Ano ang gagawin natin ngayon? Talagang ako ang nakakuha. Paano nakuha ng bida? Nagising na ba siya? Hala, nagbabago ba ang plot sa ikalawang linggo? Shenru Chuan. Sino ang nag-utos sa iyong kumuha ng lote bilang 5? Ang lupa ng sarili kong pamilya ang kinuha ko, wala kang pakialam. Hindi alam ng bida na ang anak na kanyang pinalaki ng maraming taon ay anak sa labas ng bida at ng white moonlight. Kahit ang pagkakapinsala sa kanya sa aksidente ay planong. Ginawa ng dalawang ito sa likod. Mukhang ako ang tinutukoy nilang bida. Si Liru yan ba ang bida? Pero ang sinasabi nilang pagkapinsala, baka yung pagkakataon na yon. Ruyan, mag-ingat. Ang aksidenteng iyon ay talagang plano ninyong dalawa. Liru yan, ang tigas talaga ng puso mo. Ibig kong sabihin, maliit at mahirap ang lupa sa lot 5. Bakit mo pa pinili ang lupa na ganoon? Okay lang. Lupa ko naman ito. Hindi ko ikinahihiya ang lupa ko. Kawawang bida, hanggang ngayon hindi niya alam na niloloko na siya ng bida. Yung magkaparehong relo sa kamay ng bida. Magkaparehong relo, yung relo mo. Parang kayang tao. Magkaparehong relo, Anong tinitingnan mo? yung relo mo parang kayang tao. Parang ganyan. Binili ko yan sa lungsod, pati relo kinainggitan mo pa? Wala ka talagang kwenta. Sunod, yang tao. Para kang si Shenru Chuan. Ang bagal-bagal mo, kumuha ka na. Bilisan mo. Yang tao, lot 1-0. Nakuha niyang tao ang lot 1-0. Pinakamagandang lupa yan sa barangay namin. Maami ang gustong makuha yan, pero hindi nila nakuha. Nakuha pa niyang tao. Mabait at swerte pa talaga siyang tao. Para sa akin, siya ang bagay kay Ruyan. Nga, tama. Hindi tulad ng iba, pala ka na nangangarap maging prinsesa. Tignan mo naman ang itsura mo. Tingnan mo, hindi alam. Naiingit at nasiselos kayang tao. Nawalan kayo, pero ngayon ang pinakamagandang lupa ay nasa akin na. Mga kaibigan, huwag naman kayong ganyan magsalita. Magkaibigan naman kami ni Roxuan. Roxuan, gawin mo na lang ito. Ipapalit ko ang lot 1-0 ko sa lot 5 mo. Ano sa tingin mo? Ang bait talaga niyang tao. Ipinapalit pa niya ang magandang lupa niya sa masamang lupa ni Shenru Chuan.
Ganito ka maging kaibigan, walang kapantay. Nga, Shenruxuan. Swerte mo talaga. Pasensya na. Ako ay tatanggi. Shenrukuan, alam mo ba kung sino ka? May sinasabi ba? Ano? Hindi niyo narinig? Ulitin ko. Tumanggi ako. Nababaliw ka ba? Yan gandang lupa ayaw mo. Shenruxuan. Parin sa ikabubuti mo. Siyang tao nga, tinutulungan ka. Huwag kang walang utang na loob. Mukhang galit pa rin siya kay yang tao. Kuripot, sayang lang. Si Ruyan at yang tao, ang kabutihang loob nila sa kanya. Nga, Kaibigan. Noong pinahamak niyo ako, hindi niyo ako itinuring na kaibigan. Ruchuan, bakit hindi mo nalang palitan? Ang lupang ito kay yang tao. Pagkatapos ng kasal, mag-aral ako. Ikaw naman dito sa baryo. Wala ako, may ani ka pa rin, di ba? Biro yan kung hindi ko lang alam. Ang balak niyo baka. Naantig talaga ako. Hindi na kailangan. Lupa namin ito. May pinagsamahan na. Shen Ruchuan, huling tanong, palitan mo ba? Ang lupang ito o hindi? Hindi ako magpapalit. Sige, kung ayaw mo, makikipaghiwalay ako sa'yo. Ruchuan, ginalit mo na naman si Ruyan. Para rin naman sa'yo yon. Sumang-ayon ka na. Nagpakalalaki si Shen Ruchuan. Tingnan mo nga ang sarili mo. Nga, kung iwan ka ni Ruyan, tingnan natin kung hindi ka magsisisi. Dati, kapag nagbanta ako ng hiwalayan, sumusunod naman si Shen Ruchuan. Binibigay lahat ng gusto ko. Ngayon, hindi lang palitan ng lupa. Papaluhurin pa kita at magmukhang tanga. Sige, gusto mong makipaghiwalay. Ipagkakaloob ko sa'yo. Ano? Shen Ruchuan, ano ang sinabi mo? Kung gusto mong makipaghiwalay, ipagkakaloob ko. Mabuti. Nag-isip pa nga ako ng dahilan para maputol ang kasunduan. Akala ko ba ikaw mismo ang nag-ayaw? Shen Ruchuan, nababaliw ka ba? Si Ruyan ito. Nakalimutan mo ba kung paano ka noon nagsusumamo? Sa pagligaw kay Ruyan? Magsorry ka agad kay Ruyan. Shen Ruchuan, kung hindi ka paluluhod ngayon para humingi ng tawad sa akin, hindi na kita patatawarin habang buhay. Di ko inakala na si Shen Ruchuan, ang kilalang simp, ay maglakas loob na magsalita ng ganyan kay Ruyan. Sa tingin ko, nagpapanggap lang yan para umatras. Gusto niyang mahulog sa kanya si Ruyan. Ako si Shen Ruchuan. Taong mahiya rin. Kung gusto niyang makipaghiwalay, edi huwag na. Shen Ruchuan, magsisisi ka. Ang salita ko ay parang pako, di nababawi. Kung ano man ang sinabi ko, di ako magsisisi. Pero dahil naghiwalay na tayo, may dapat tayong pag-usapang utang. Anong utang? Ang lahat ng gastos mo sa bahay namin nitong mga nakaraang taon. Galing sa pera namin, pati yung bigay ng mga magulang ko. Na dowry. Di ba dapat mong bayaran yon? Shen Ruchuan, ikaw. Huwag kang mag-alala, di ako unreasonable. Yung mga pagkain at inumin mo, sa amin, di ko nababayaran. Pero yung dowry na bigay ng mga magulang ko, kailangan mo iyang ibalik. Hindi naman kalakihan, 20,000 lang. Naku, ang pamilya Shen ay nagbigay ng 20,000 dowry kay Liu Ruyan. Dito sa amin, sobrang mahal na yan para sa dowry. Tutu, yung dowry sa kasal ng anak na babae ng pamilya Li, 10,000 lang. Shen Ruchuan, ginagamit mo ba ang pera para takutin ako? Naubos ko na ang perang yon, wala na akong pambayad sa kanya. Ang perang yon ay para sa magiging asawa ko mula sa mga magulang ko. Ngayong naghiwalay na tayo, karapatan kong kunin yon. Bakit? Hindi kaya. Naubos mo na lahat. Siyempre naman hindi. Kung hindi pa nagagastos, ibalik mo. Ako, Sig na, Ruchuan, kayong dalawa. Magkasama na kayo ng ilang taon. Huwag naman dahil lang sa isang awayan. Ay maghihiwalay na agad, okay? Baka naman, kailangan muna ninyong magpalaming. Akala mo ba nagbibiro ako? Kung hindi ka magbabayad, pupunta ako sa lungsod. Para magsumbong sa'yo ng pandaraya sa bigay kaya. Ruchuan, ano tong nangyayari? Kung tama ang alaala ko sa mga susunod na araw, ay araw na yon para kay Ruyan, na magpatala sa universidad. Noong nakaraang buhay, dahil kulang ang pera, ibinigay ko ang pwesto sa kanya. Sa buhay na ito, hindi na ako ulit ng parehong pagkakamali.
Pero sa ngayon, nasira ko ang plano nila. Tiyak na babalik sila para kausapin ako tungkol sa pagpapalit ng lupa. Rook Chuan, Kapitan, bakit ka nandito? anong ginagawa mo sa bahay? Wala lang, nag-aayos lang ng bahay. Shenru Kuan, ano ba ang ginagawa mo? Hindi ba't sinabi ko sa'yo, nag-aral ako sa labas. Hindi kita pwedeng isama. Liruyan, bakit mo naiisip? Nasasama ko sa'yo sa lungsod. Hindi ba't sinabi ko na? Naghiwalay na tayo. Shenru Kuan, ikaw. Naghiwalay na tayo. Shenru Kuan, ikaw. Rook Chuan, alam ko na may kaunting hindi pagkakaunawaan kayo ni Ruyan. Mga bata kayo, mag-away, magbabati rin. Pero paano man, mabuti naman ang intensyon ni Ruyan para sa'yo. Rook Chuan, baka naman. May hindi pagkakaunawaan ka tungkol sa amin ni Ruyan? Dati, ako ang palaging nakikiusap sa kanya. Nakikiusap na tulungan niya ako. Alam mo naman, marami akong gawain, hindi ako makaalis. Pwe. Kapitan, huwag na kayong magsalita. Yamang sinabi ko iyon sa harap ng buong barangay. Hindi ko na ito pagsisisihan. Ikaw. Kung ganoon, pag-usapan natin ang tungkol sa pagpapalit ng lupa. Noon pa, narinig ko na ito kayang tao. Kapag umalis na si Ruyan para magkolehiyo, mag-isa ka na lang. Bukod sa lupa, wala ka namang ibang maasahan. Hindi tulad niyang tao. May iba pa siyang pinagkakakitaan. Ngayon, gusto niyang magpalit ng lupa. Tama lang yon, pa sa'yo, ito ay isang magandang bagay. Rook Chuan, kung papayag kang magpalit ng lupa sa akin, bibigyan kita ng 30,000 piso bilang kompensasyon. Ano sa tingin mo? Bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Yang tao, bakit mo ba gustong palitan ang lupa natin? May ano bang mahalagang bagay dito? Rook Chuan, anong iniisip mo? Gusto ko lang talagang tulungan ka. Rook Chuan, ganito. Bibigyan kita ng 50,000 piso. Ibigay mo lang sa akin ang lupa. At tumbas na yan ng isang taon mong pagtatanim. Ano, ayos? Huwag kang pumayag. May, milyon-milyong halaga ang lupa mo. Kapag nakuha mo na ang kayamanan, sampalin mo ang magandang lalaki at babaeng ito. CJ, dahil tapat ka naman, papayag na ako. Rook Chuan, talagang matalik kong kaibigan ka. Hindi ako nagkamali sa'yo. Sandali, pwede kong ibigay ang lupa. Pero may dalawa akong kondisyon. Kahit 20 pang kondisyon. Susundin ko. Ano ang mga kondisyon? Ang una, siya. Ibalik niya ang bigay kaya ng pamilya namin. Shenru Kuan, ikaw. Ano ang gusto mo? Ito ay para sa magiging asawa ko. Ngayon hiwalay na tayo. Bakit mo ito itinatago? Ganyan ba ang ugali ng isang edukadong tulad mo? Sage, Rook Chuan, papayag ako. Ano na? Ang pangalawang kondisyon? Ang pangalawa, kung gusto mo ang lupang ito, bigyan mo ako ng 30,000 piso. Ano? Shenru Kuan, nababaliw ka na ba? Magaling, bida. Ayos, may intriga na. Nababaliw ka na. 300,000. Para sa sirasirang lupang ito, anong balak mo? Shen Rook Chuan, niloloko mo ba ako? Hindi naman. Kung gusto mo ang lupa, maglalagay ako ng kondisyon. Kung ayaw mo, problema mo na yan. Ano? Hindi ka pa nakapagdesisyon. Umuwi kayo at pag-isipan. Kapag napagdesisyonan ninyo, bumalik kayo sa akin. Ingat sa paglalakad. Ruyan, sigurado ka bang yung si Shen Rook Chuan ay talagang hindi alam yung tungkol sa mana na nakabaon sa lupa? Sigurado ako. Noon, ang mga magulang ni Shenru Kuan ay nag-iwan sa kanya ng isang liham. Sa liham, nakasulat, para kay Shenru Kuan. May malaking halaga ng pera at isang antigong walang katumbas ang halaga. Nakita ko ang liham na yon na nakasiksik sa isang libro. Nang mahanap ko, sinunog ko agad.
hindi niya talaga malalaman na may antigo sa lupa. Kakaiba talaga. Yung si Shen Ruxuan, biglang parang nag-iba na. Ngayon, hindi lang siya nakipaghiwalay sa'yo, kundi humingi pa ng malaking halaga sa akin. Dati, hindi siya ganyan. Sino bang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa kanya? Pero, gusto niyang palitan ng 30,000. Papalitan ba natin o hindi? Ruyan. Palitan. 30,000 yon. Pambili na yon ng ilang lupa. Ruyan. Hindi ba sinabi mo rin, yung antigo sa lupa? Walang katumbas ang halaga. Kahit bigyan natin siya ng 30,000, tayo pa rin ang panalo. Pero 30,000 yon. Saan tayo kukuha ng ganoong halaga? Siyempre, may paan ako. Halika, sumama ka sa akin. Mukhang hindi mo alam, noong namatay ang mga magulang mo. Nag-iwan sila ng mana para sa'yo, nakabaon sa lupa. Kung hindi nakita ni Ruyan, baka ikaw na ngayon. Ang yumaman. Yang tao. Liruyan. Gagawin ko kayong unti-unting pumasok. Sa bitag na inihanda ko. Ngayon, bayaran niyo ang mga ginawa ninyo. Bakit hindi makuhang hukayin ng bida? Wala bang kayamanan sa lupa? Bakit hindi mahanap? Nakakasabi, babangon na ang bida. Nahanap ko na. Yang tao. Liruyan. Ngayon, ako naman ang maglalagay ng bitag para sa inyo. Rukuan. Ang talino at lalim ng pag-iisip ni Liu Ruyan ay higit pa sa inyong inakala. Ang layunin niya ay wasakin ang aming pamilya. Nanay. Ngayon ko lang nalaman na matagal na pala ninyong napapansin na si Liruyan ay hindi mabuting babae. Pasensya na, anak, ako'y nagkulang. Dati, nagkakamali ako sa inyo. At palagi pa akong nagagalit. Ano ba itong bote ng jade? Baka ito yung... Blue and white porcelain na nagbabago kapag nabasa. Totoong produkto ng Ming Dynasty. Sandali. Bakit parang hindi nila nakikita ang nakasulat dito? Modernong ordinaryong mangkok ng porselana. Totoo. Modernong ordinaryong tasa ng tsa. Totoo. Hindi ko akalain, totoo pala ang function na ito. Kaya ngayon, halos imposibleng makaligtas. Sa aking mga mata ang anumang kayamanan. Imposibleng hindi ako yumaman. Hindi ko inaasahan ngayong pagkakataon ang function na ito ay hindi nila nakikita. Ngayon, tiyak nagagawa ko ng sarili kong mundo. Shenrukuan, anong ginagawa mo? Buksan mo ang pinto. Ruxuan, kaming dalawa. Tinatanggap na namin ang kondisyon mo. Buksan mo. Ruxuan. Naku, nasa labas pa ang kayamanang hinukay ko kahapon.
Shenrukuan, aso ka ba? Natakot ako. Ibalik mo ang susi ko. Sage, eto. Wala namang may gusto nito. Shenrukuan, ano to sa kahon? Bakit hindi ko ito nakikita dati? Pwede mo bang buksan para makita ko? Wala lang. Mga lumang bagay lang na hindi gaanong mahalaga. Anong ginagawa ninyong dalawa dito? Rukshuan, pinag-isipan namin at lahat ng hiningi mo noon, tinatanggap na namin. Sige, yang tao. Tinanggap niyo talaga ang ganoong kondisyon. Shenrukuan, alam mo ba kung gaano kahirap? Kagabi para pumayag siyang tao. Naku, Rukshuan, ginagawa ko ito para kay Ruyan. As sa dating pagkakaibigan natin. Alam mo, maaga kasing namatay si Kyoshen. Pero kahit anong mangyari, kapatid kita. Dapat kitang tulungan. Magpanggap kayo. Magsisi kayo mamaya. Ganoon ba? Dapat ba akong magpasalamat? Rukshuan, sa bank card na ito, may 50,000, 20,000 ay pampamanhikan para kay Ruyan. Ang natitirang 30,000, iyon ang pambili ng lupa. Ayos ah. Rukshuan, kailan tayo magpapalit ng lupa? Huwag magmadali. Hindi ka nagmamadali, Shenrukuan? Gusto mo pa bang magpataw ng malaking halaga? Sa tingin ko lang sa ganito kalaking usapin. Dapat tayong kumuha ng ilang saksi sa barangay. Tama, sa ganitong mahalagang bagay, dapat talagang kumuha tayo ng mga saksi. Para magkaroon ng patunay, di ba? Pamaiwasan ang pagbabago ng isip ng iba. Rukshuan, ikaw talaga. Kung ganoon, kunin natin ang kapitan. Bilang saksi, ano sa tingin mo? Sige, kapitan na lang ang saksi. Narinig mo na ba? Narinig ko. Siyang tao ay magbabayad ng 30,000 para palitan ang tiwangwang na lupa ni Shenrukuan. Totoo ba? 30,000? Baliw na ba siyang tao? Yang tao, narinig kong magbabayad ka ng 30,000 para palitan ang lupa ni Shenrukuan. Totoo ba yon? Si Rukshuan ay mabuting kaibigan ko. Ang tulungan siya ay tungkulin ko. Magaling talaga siyang tao. Shenrukshuan, swerte mo talaga. Una, nakipagrelasyon sa estudyanteng si Liu Ruyan. Tapos, nakilala mo pa si yang tao, isang tapat na kaibigan na hindi humihingi ng kapalit. Bida, puntahan mo na itong mapagkunwari. Rukshuan, yang tao, ngayon sa harap ng lahat, ako ang magiging saksi ninyo. Yang tao, sigurado ka bang magbabayad ka ng 30,000? Opo, kapitan. Sigurado ako. Shenrukshuan, pumapayag ka ba na ibenta niyang tao sa halagang 30,000? Ang lupang hawak mo? Siyempre, kumakaya ako. Mabuti. Dahil pareho kayong pumapayag. Pirmahan ninyo ang kontratang ito. Maging epektibo kaagad ang kasunduan pagkapirma. Hindi na kayo makakabawi. Nakuha ko na. Sa wakas, akin na ang lupang ito. Yang tao, baka naman nababaliw ka na? Natalo ka nga, pero ang saya-saya mo pa rin. Baka nga nababaliw na siya. Sinong matinong tao ang gagawa ng ganito? Ano nung pinagtatawanan nyo? Rukshuan, talagang dapat kitang pasalamatan. Maraming salamat sa napakalaking regalo mong ito. Shenrukuan, naawa na nga ako sa'yo. Sabihin mo nga, bakit napakabuti mo? Medyo hindi ko maintindihan. Nagpapasalamat sila kay Shenrukuan. Nga, anong regalo daw yon? Shenrukshuan, anong regalo ang ibinigay mo sa kanila? Yang tao, ano ba talaga ang pinag-usapan ninyo? Sige na nga, dahil napirmahan na ang kontrata. Pwedeng sabihin ko na sa inyo. Rukshuan, huwag mo akong sisihin. Kasalanan mo rin. Napirmahan na natin ang kontrata. Huwag kang mag-alala. Maraming saksi dito. Hindi siya makakabawi. Shenrukshuan, wala ka bang kahit kaunting pagdududa? Bakit ko bibilhin sa halagang 30,000? Ang walang kwentang lupang yan? Bakit? Dahil may kayamanan sa loob ng lupa.
Ano? May kayamanan? Anong klaseng kayamanan? Kayamanan. Anong kayamanan? Gusto mo bang sabihin ko? Baka hindi mo kayanin. Kapag nalaman mo, Yang tao, sa sitwasyong ito. Mas masasaktan siya kung hindi mo sasabihin. Tama. Yang tao, hindi ka nagsasabi ng biro, di ba? Anong kayamanan ang pwedeng makuha sa lupa natin? Ama, mga kasama. Hindi ako siyang tao na nagsasalita ng walang basihan. Nagdala ko ng sikat na eksperto sa pagkilala ng kayamanan. Mula sa lalawigan ng Nan. Narinig na ba ninyo si Chanlao? Isa siya sa pinakatanyag na eksperto sa pagkilala ng Antigo. Hindi ako nagmamalabis. Ang bagay na nasa lupa na ito ay napakahalaga. Walang katumbas na halaga. Ang kayamanan sa lupa na ito, napakahalaga, walang katumbas na halaga. Si Chanlao, isa siyang napakadakilang tao. Kaya pala gagastos siyang tao ng 300,000. Pa sa lupa ni Shen Ruochuan. Yun pala ang layunin niya. Kawawa naman si Shen Ruochuan. Kung hindi niya ipinapalit, ang kayamanan ay magiging sa kanya na. Huwag ninyong sabihin iyan. Mula pa noon, ang kayamanan ay para sa mga karapat-dapat. Nakuha ito niyang tao sa pamamagitan ng kanyang sariling kakayahan. Parehong panig ay pumirma sa kontrata. Sino ang dapat sisihin? Nga. Shen Ruochuan, nagsisisi ka na ba ngayon? Kung ngayon ay lumuhod ka at makiusap sa akin, baka sakali. Maaari pa akong mahabag at bigyan ka ng kaunting pera. Sigurado ba kayong may kayamanan sa lupa na yon? Siyempre naman, sinabi mismo ng eksperto. Paano kung wala namang kayamanan sa lupa na yon? Shen Ruochuan, talagang hindi ka susuko hanggat hindi mo nakikita ang katotohanan. Ano? Kung wala talagang kayamanan sa lupa mong iyan. Gagastos ba ako ng 30,000 para bilhin ito? Sino ang nagsabing may kayamanan dito? Ako, si Chanlao. Naghintay kami ng matagal, sa wakas dumating na rin kayong dalawa. Ikaw ang nagsabing may kayamanan? Nasaan ang kayamanan? Dalhin mo kami agad para makita. Ang kayamanan ay nakabaon sa loob ng lote numero 5. Mamaya, pagkatapos nating mahukay, pakiusap. Suriin ninyo ito para sa amin. Sige, tuloy po. Chanlao. Ang kayamanan na ito ay nakabaon sa loob ng lupa na ito. Mamaya, kapag nahukay na, pakiusap, tayahin ninyo ang halaga nito para sa amin. Sige, yang tao. Tungkol sa bagay na may kayamanan sa lupa, kaming lahat ay hindi alam ito noon. Paano na ang kontratang ito? Kapitan. Sa kontratang ito, mayroong lagda naming 2 panig. Nakasulat ito ng malinaw, ang kontrata ay may bisa na. Kung babawin mo ngayon, hindi yata maganda. Tama nga, Kapitan, maraming tao ang nakatingin. Huwag kang maging bias kung hindi ang lahat ay hindi makakatiis. Kapitan, napirmahan na ang kontrata. Huwag mo nang pakialaman. Ang tao, kailangang tanggapin ang kapalaran. Kung hindi sa iyo, paano man, hindi ito mapupunta sa iyo. Shen Ruochuan, tama ba ako? Tama. Siyempre, may kontrata ako eh. Sobrang seryoso ako sa usapan kung talagang may kayamanan dito. Sa lupa na to, edi ibig sabihin wala talaga akong swerte dito. Ruochuan. Kung ganyan ang mindset mo, mas maganda yan. Huwag kang mag-alala. Kapag nakakita tayo ng kayamanan, hindi kita makakalimutan. Sige, hukay na tayo. Chanlao, nasaan yung kayamanan? Nakabaon sa ilalim ng poste ng kuryente. Mga bata, mag-ingat kayo sa paghuhukay, ha? Hoy yang tao, hindi ka ba nagsisinungaling sa amin? Naku yang tao, ang tagal na nating humuhukay. Meron ba talagang kayamanan o wala? Huwag kayong magmadali, kahit na lokohin ko kayo. Hindi ko kayang lokohin si Chanlao. Nakita na. Ano? May kayamanan talaga? Chanlao, pakisilip naman po nito para sa amin. Sige. Aray. Chanlao, anong nangyari? Yung kahon na to ay medyo kakaiba. Kahit hindi ito antigo, ay hindi rin mura ang presyo nito. Chanlao, magkano kaya ang halaga nito kung ibebenta sa merkado? Mga 20,000. Ano? 20,000? Ang ganda. Yung kahon pa lang, 20,000 na ang halaga. Yung laman nito, mas mahal pa siguro.
Naku. 20,000 ang isang kahon, yung nasa loob, ay siguradong napakamahal na kayamanan. Ngayon, si Shen Ruxuan ay talagang magiging sawi. Shen Rukuan, narinig mo ba? Sinabi ni Chan Lao na ang kahon pa lang ay 20,000 na ang halaga. Ngayon, kung lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin, baka sakali na maawa ako sa'yo at bayaran kita ng kaunti. Kung hindi, huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Nagpapanggap. Mamaya makikita mo ang mangyayari. Yang tao, 50,000 ang alok ko. Ibenta mo sa akin yung kayamanan sa loob ng kahon. Hoy yang tao, 70,000 ang alok ko, ibenta mo na sa akin. Huwag kayong mag-agawan, 100,000 ang alok ko. Mga kasama, payo ko sa inyo, huwag na kayong mag-aksaya ng lakas. Sinabi ko na sa inyo noon pa, na sa loob nito ay mayroong napakamahal na kayamanan. Mas mabuti pang magtipid kayo ng lakas. Chan Lao, pakibuksan naman po nito para sa amin. Mabuti. Ano to? Ano sa tingin mo, Chan, tong bagay na to? Mahal ba to? Chan, magkano kaya to? Magkano? Kayo na ang maghusga. Ano? Paano nangyari yon? Impossible to impossible. Yang tao. To ba yung sinasabi mong kayamanang walang kapantay? To ay halos basura lang, walang kumukuha. Yang tao, ang laki-laki ng inihanda mo. Paalang kami tumawag para tawanan kami. Impossible talaga. Dapat mga hiyas na walang kapantay ang nasa loob. Paano naging ganito? Dapat mali ang hukay nyo. Paano nangyari ito? Shen Ruxuan, ikaw. Ikaw ang pumalis sa mga kayamanan dito, di ba? Shen Rukuan, kung ayaw mong magkaproblema, ilabas mo na ang tunay na kayamanan. Kung hindi, hindi kita patatawarin habang buhay. Yang tao. Biro yan. Gising na kayong dalawa. Ni hindi ko nga alam kung may kayamanan dito. Paano ako magloko? Kung hindi ikaw, sasagutin mo to. Bakit nawala ang mga kayamanan dito? Sino ba ang nakakaalam? Baka si Bathala. Ayaw sa inyo kaya kinuha. Ikaw. Hindi. Hindi dapat magkaroon ng bisa ang kontratang to. Tama, hindi dapat magkaroon ng bisa ang kontratang to. Shen Rukuan, ibalik mo agad sa amin ang 300,000. Kanina, kayo ang nagsabing may bisa ang kontrata at hindi pwedeng bawiin. Ngayon, kayo naman ang nagsasabing walang bisa. Ano ba ang tingin nyo sa kontrata? Laruan lang. Maging saksi kayo sa ating barangay. May bisa ba o wala ang kontrata? Inga, yang tao, pinirmahan mo na, tanggapin mo na. Si Rukuan nga ay tumanggap din noon. Tama, hindi pwedeng, may kayamanan, may bisa ang kontrata. Walang kayamanan, wala namang bisa. Parang ganito, kapag may pakinabang, kayo ang kumakagat. Kapag may lugi, iba na ang may problema. Nga, yang tao, ang husay nyo. Magplano. Ano bang pakialam mo? Sabi ko, walang bisa. Hindi yon nagkabisa, yang tao. Pirmado na ang kontrata. Mga pangalan mo at ni Ruxuan. At lahat kami, mga saksi. Walang saysay ang pag-urong mo ngayon. Shen Ruxuan, huling tanong ko sa'yo. Ikaw, pwede bang, sa dating pagkakaibigan natin, ibalik mo na lang yung 30,000? Kaibigan. Kanina, nung may kayamanan ka, kaibigan kita. Kaya sinunod ko ang kontrata. Ngayon, ikaw naman. Ituring mo akong kaibigan. Ay, Ruxuan. Biro lang yon kanina. Pero,
Pero yung 30,000, napakahalaga talaga sa akin. Kung wala yon, mabubuhay ang tao. Oh, Shenrukshuan, ganyan ka talaga kabagsik, no? yung tao, sa halip na makipagtalo ka sa akin, mag-isip ka na lang kung paano mo babayaran. Yang tao, sa halip na makipagtalo ka sa akin, mag-isip ka na lang kung paano mo babayaran. Kuya Hu, yang tao, ang tapang mo, humiram ka sa akin. At 30,000 pa, ang lakas ng loob mo. Kuya Hu, huwag kang mag-alala. Kung wala akong tiyak na paan, hindi ako lalapit sa'yo. Oh. Totoo ba yan? Kuya Hu, hindi ko kayang lokohin kayo. Di ba? Sige, bigyan mo ng 30,000. Salamat, Kuya Hu. Hoy! Pirmahan ang kontrata. Alam mo ang patakaran. 35,000 sa loob ng 2 linggo. Double pag na-delay. 35,000, ang laki naman. Kung ayaw mo, sa iba ka humiram. Pero pag-isipan nyo mabuti. Kuya Hu, huwag kang mag-alala. Hintayin mo na lang ang pera. Ki! Salamat, Kuya Hu. Tuloy ang laro. Yang tao, wala bang problema sa ginagawa natin? May panganib ba? Ruyan, kung ayaw mong masaktan, huwag kang maglaro. Ang perang ito, paang tubig lang yan. Shenrukshuan, balang araw, makukuha ko rin ang kayamanan mo sa lupa. Sa araw na yon, magsisisi ka. Kuya Hu, anong ginagawa mo rito? Yang tao, sabi mo may natuklasan kang kayamanan? Patingin nga, anong kayamanan yan? Dalian mo. Sandali, Kuya Hu, may nangyari kasi. Uwi ka muna, balik na lang tayo sa susunod. Anong balik sa susunod? Nandito na ako, ipakita mo na. Kuya Hu, makinig ka, may problema talaga. Yang tao, ito ba yung kayamanang sinasabi mo? Kuya Hu, pakinggan mo ako. May kalokohan to, siya ang may gawa. Si Shenrukshuan, ang nagplano nito. Nagplano? Loko ka ba? Sinong manloloko ang gagamit ng basura? Bakit mo ako sinasaktan? Ayong dalawa ang sinasaktan ko. Hinampas mo ko. Babae akong kolehiyala. Sasampahan kita ng kaso, ipapakulong kita. Kolehiyala? Sa itsura mo, kolehiyala ka ba? Hindi ako nananakit ng babae, pero ikaw. Ginagawa ko, to para sa kabutihan. Ikaw, Anong ikaw? Sinisira mo ang patakaan ko. Kahit sino pa ang dumating, wala na makakapigil. Yang tao, sabihin mo ngayon, paano mo babayaran? Ang pera ko, Kuya Hu, huwag kang mag-alala. Bigyan mo lang ako ng konting panahon, makakahanap ako ng pera. Sige, gaano katagal? 1 buwan hindi, 2 linggo. Kuya Hu, bigyan mo ako ng 2 linggo. Mababayaran ko yan, promise. 2 linggo? Sige. Utang mo ay 300K, plus interest. Magiging 600K lahat. Ayos ba? Kuya Hu, ang taas naman ng interest. panloloko to, pananakot. Panloloko? Malinaw sa kontrata, kapag nag-default ka. Double ang bayad. Binawasan ko pa yan para sa'yo. Kuya Hu, pero pwede bang, dahil sa kin? Bawasan nyo? Anong dahil sa'yo? Wala kang karapatan.
Yang tao, sinumpaan mo sa dibdib mo na may kayamanan dito. Kaya nga hiniram ko ang pera mo. Tingnan mo ngayon, ano ang nahukay. Mas mahal pa ang ihi ko kaysa dito. Kung hindi ka magbabayad. Itong babae, ang kinis at lambot ng balat. Ibebenta natin sa pugad, malaki ang halaga siguro. Yang tao, sumang-ayon ka na. Sige, babayaan ko. Kuya Hu, pakawalan mo muna siya, okay? Ayos na yon. Rukshuan, pwedeng tulungan mo ako? Malaki ang puso mo. Pwedeng ibalik mo na yung 30,000? Shanrukuan, nakikiusap ako sa'yo. Ibalik mo na ang pera namin. Babalik akong girlfriend mo, tapos pakakasalan kita, okay? Ama, Totoo ba? Ruyan. Pero naalala ko, matagal na tayong naghiwalay. Nadala lang ako ng emosyon noon. Rukuan, mahal pa rin kita. Alam mo yon. Hindi mo naman pababayaan ang ating pinagsamahan, di ba? Pinagsamahan? Liruyan. Karapat dapat ka bang magsalita ng pinagsamahan? Yung nangyari sa'yo at yung tao. Akala mo ba, wala akong alam? Hindi, Rukuan. Mahal pa rin kita. Siyang tao. Test lang yon sa'yo, alam mo yon. Walang magulang, walang kapanatagan. Gusto ko lang malaman kung gaano mo ako kamahal. tama. Rukshuan, wala talaga sa amin ni Ruyan. Tinutulungan ko lang siyang itest kung mahal mo talaga si Ruyan. Bagay na bagay kayo. Nagsisinungaling ng walang paghahanda. Shen Rukshuan, itingnan mo lang ba akong dalhin nila? At manonood lang? Rukuan, nakikiusap ako. Pasensya, hindi kita matutulungan. Shen Rukshuan, ang tigas ng puso mo. Rukuan, lalaki ka ba talaga? Kung alis ka ngayon, hindi kita patatawarin sa buhay kong ito. Nakakagalit. Sa panahong ito na, si Liu Ruyan ay inisip pa rin na i-blackmail ang bida. Ang dalawang itong salot, kung hindi sila papaluin. Kawawa naman ang langit. Halika na. Yang tao, sabihin mo. Kung tutulungan ko kayo ngayon, kayo bang dalawa mag-iisip pa rin kung paano ako papatayin? Ikaw paano ka? Bilang dating kaibigan mo, may paraan akong maibibigay sa'yo. Ang paraan na ito ay Sabihin mo na, ano ba talaga ang paraan? ipasangla mo ang lupa nyo sa kanya. Ano? Paano pwedeng ganun? Kung ibibigay ko ang lupa sa kanya, saan na ako titira? Nasabi ko na ang paraan. Ikaw na ang bahala kung gagamitin mo. Ayos ka, Shen Rukshuan. Ito ang bitag mo, di ba? Alon, di ba? Gusto mo pang ibigay ang bahay namin sa kanya? Gusto mo lang akong mawalan ng lahat, di ba? Ang lupit ng puso mo. Kung hindi niyo ako biniktima, hindi rin kita bibiktimahin. Yang tao, may sasabihin ako sa'yo. Nakikita ng langit ang ginagawa ng tao. Dapat mong panagutan ang masamang binhi na iyong inihasi. Ikaw mismo ang nagsabi kanina. Shanrukuan, huwag kang umalis. Huwag kang maging ganito kalupit. Huwag kang umalis. Yang tao, mukhang hindi mo mababayaran ngayon. Kung ganun, huwag mong sisihin ang sarili ko. Mga bro, dalhin niyo siya. Hindi ako pwedeng sumama sa inyo. Yang tao, pumayag ka na sa kanila. Pumayag ka na. Sa nakaraang buhay dahil kinayang tao. At liruyan na nagtaksil sa akin. Nasayang ang kalahati ng buhay ko. Sa buhay na ito, dapat kong makamit dito ang sarili kong negosyo. Ang Jian Baoje ay kilala sa pagtitipon ng mga pambihirang kayamanan sa mundo. Pero, magkano naman ang halaga ng blue and white porcelain na ito? Qing Dynasty Imperial Porcelain Bowl, 1,800,000 piso. Ming Dynasty Glass Lamp, 5,000,000 piso.
May kakayahan talaga ang Jian Baoje, kaya sikat ito sa larangan ng Antigo. Anong ginagawa mo dito? Hindi kami tumatanggap ng basura dito. Labas! Sino ang nagtitipon ng basura? Anong ginagawa mo? Nagbebenta ako. Ikaw? Alam mo ba kung anong ginagawa namin dito? Hindi kami tumatanggap ng mga produktong pang-agrikultura dito. Pumunta ka sa palengke para sa mga produktong pang-agrikultura. Ang Jian Baoje, naghuhusga lang kayo sa itsura. Alam mong Jian Bauch ito. Bakit ka pumasok? Alam mo ba kung sino-sino ang aming tinatanggap araw-araw dito sa Jian Bauch? Sino-sino ba? Lahat sila mga mayayaman at makapangyarihan. Milyonaryo. Ikaw, isang mahirap. Nagpapanggap ka pa rito? Anong nangyayari? Bagamas simple ang suot ng taong ito, iba ang kanyang aura. Parang hindi ordinaryong tao. Xiaoli, bumaba ka muna. Ako ang mag-asikaso sa bisitang ito. Ako si Ginoong Song, ang manager ng Jian Bauch. Anong nais mong ipagbili, binata? Ming Dynasty Blue and White Porcelain. Sayang, peke ito. Hindi kami tumatanggap ng peke sa Jian Bauch. Manager Song, tingnan mo ulit ng mabuti. Kahit anong tingin mo, peke pa rin ito. Kayong dalawa. Tama ba ang nakikita ko? Bakit sila yung tao at Liu Ruyan? Hindi ba't hindi na sila makakabangon dahil sa plano ng bida? Sa sitwasyong ito, tiyak na nauna ang takbo ng kwento. Naku, kawawa naman ang bida. Hindi mo inaasahan, di ba? Ako rin. Kung hindi mo ako nilinlang noon, hindi sana ako. Nakakapis sa pamilya Li at biglang yumaman. Sa totoo lang, dapat kitang pasalamatan. Shenru Kuan, minalit kita. Hindi ko inakalang nakahukay ka talaga ng kayamanan sa lupaing iyon. Pero ngayon, siguradong nabigo ka. Mga kayamanang pinaghirapan mong hukayin. Lahat pek. Ang basura, mananatiling basura. Kahit hindi ko alam kung paano mo noon, natanaw ang iniisip ko. Pero ngayon, mukhang. Hindi ka pa rin makakatakas sa kapalaran mong mapatungan ko. Sigurado ba kayong dalawa na peke ang blue and white porcelain na ito? Shen Ruochuan, kahit ang Jianbao Pavilion ay nagsabing peke ang basag mong bote mo, naniniwala ka pa rin? Hindi mo ba alam kung ano ang Jianbao Pavilion? Shen Ruchuan, nabunggo ka ba ng asno? Anong itsura ng pamilya mo? Hindi mo ba alam? Paano magkakaroon ng kayamanan? Kung totoong may kayamanan, ibinenta na sana nila. Sasabihin ko sa iyo, ang dahilan kung bakit ganito ang mga magulang mo, ay para lokohin ako, mapapangasawa ka. Buti na lang matalino ako, nakita ko ang tunay niyong kulay. Mga mababang klaseng pamamaraan. Liu Ruyan, huwag mong isipin na lahat ng tao ay kasing dumi ng isip mo. Shen Ruchuan, nangahas kang magsalita ng ganyan sa akin. Mali ba ang sinabi ko? Shen Ruochuan, alam mo ba kung bakit gusto ni Ruyan na sumama sa akin? At ayaw sa iyo? Dahil ikaw ay basura lang, isang bulag na basura. Yang tao, dapat kitang pasalamatan. Sa pag-agaw mo sa akin, napagtanto ko, bagay na bagay kayong dalawa. Pareho kayong walang hiya. Ikaw, Sigs, dahil naniniwala kang totoo ang basag na bote na ito. Kaya tayo, ano sa palagay mo? Kaya. Paano? Kung totoo ang bote na ito, bibigyan kita ng 1,000,000. Kung peke, putulin mo ang iyong mga kamay. At umuwi ka sa probinsya, huwag ka nang lalabas. Ano sa palagay mo? naisip mo ba kung gaano kalaki ang 1,000,000? Kahit ibenta ka, hindi abot sa halaga niyan. Pero kung sasali ka sa pustahan namin, baka sa iyo mapunta ang 1,000,000 ito. Sige, taya tayo. Par, huwag kang magpadala sa emosyon, peke talaga ang bote. Okay lang, naniniwala ako sa sarili kong paningin. Sige, kung ganoon ang tiwala mo. Maghanap tayo ng isang tao para suriin kung totoo o pek. Dahil nasa Jianbao Pavilion tayo, ipatawag natin ang eksperto ng Jianbao Pavilion para mag-examine. Manager Song, pakiusap. Ikaw. Sige na nga. Nakakatuwa naman.
Hindi ko inaasahang sa aking Jian Bauj ay makakaranas ako ng ganitong kawili-wiling pangyayari. Nakita ko na ang Jesu. Naku, hindi ko akalain si Chen Tzu. Ay magaling, ngunit ang pinakakagulat ay ang kanyang pambihirang talino sa negosyo. Mula nang kunin niya ang Jian Bauch sa loob lamang ng 3 taon, ay napasama niya ito sa top 3 sa lalawigan ng Nan. Pangalawa lamang sa pamilyang Li, ang pangunahing pamilya sa lalawigan ng Nan. Hindi ko akalain na ang Jesu ng Jian Baoje ay isang babae. At napakaganda pa. Ginang Chen, matagal ko nang narinig ang iyong pangalan at ngayon ay nakita kita. Unay nga ang iyong katanyagan. Dahil nangyari itong kawili-wiling pangyayari, ako na lang ang magsasabi kung sino ang tama sa inyong dalawa. Mabuti, ang kakayahan ni Ginang Chen sa pagkilala ng mga antigo ay kilala ng lahat sa lalawigan ng Nan. Napakabuti na ikaw ang magsasabi sa amin. Ano ang masasabi mo, Ginang Chen? Ang bisitang ito ay napakakalmado, malamang alam niya na ang King Huasi na ito ay may lihim. Jesu, ang ibig mong sabihin ay Hindi kasalanan ng bisitang ito. Tingnan mo mabuti ang King Huasi na ito. Kung titingnan lamang sa labas, tiyak na ito ay pek. Ngunit sa totoo lang, hindi ito ang tunay na anyo ng King Huasi na ito. ano? Ito ay Liu Liking Huasi. Paano ito posible? Hindi ba't ito ay sirang bagay lamang mula sa lupa? Paano naging tunay ito? Sa palagay ko, ito ang tunay na anyo ng King Huasi na ito. Ngunit sayang, kahit na ito ay maganda ang pagkagawa, ito pa rin ay huwad. Ang tunay na Liu Liking Huasi ay hindi ganito ang kulay ng base. Sabi ko na nga ba, itong basta-bastang sirang bote ay hindi maaring maging tunay na kayamanan. Kanina, talagang kinabahan ako. Shen Ruchuan, mukhang hindi ka rin tinutulungan ng langit. Aray! Shen Ruchuan. Natalo ka. Sumunod ka sa usapan. Shen Ruchuan, naawa ako sa'yo. Mukhang hindi mo makukuha ang 1,000,000. Mukhang sobra kong hinangaan ang kakayahan ng Jian Baoje. Ano ang sinasabi mo? Shen Ruchuan, ang lakas ng loob mo. Galing ni Miss Chen sa pagkilatis ng antiko. Pangalawa siya sa buong ng province. Walang makakapantay sa kanya. Talagang matapang ka, no? Nagdududa ka pa sa mata ni Miss Chen? Shen Ruchuan, naghihingalo ka na, lumalaban ka pa. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag napuot ka kay Miss Chen? Ang ibig mong sabihin, nagkamali ako. Impossible. Ang blue and white porcelain na ito, mula sa disenyo hanggang sa glaze, hindi talaga ito totoo. Kung ito ay karaniwang blue and white glass, malamang na peke ito. Pero, nakalimutan mo may isa pang posibilidad. Ang ibig mong sabihin ay, impossible, nawala na ito 300 taon na ang nakalilipas. Dahil sa digmaan, sa panahon ngayon, imposibleng may totoo pa. Paano kung may totoong natitira pa sa mundo? Sek, kung may totoo nga, patunayan mo sa akin. Kung totoo ang iyong kayamanan, ang aking appraisal pavilion, ay hindi lang bibilhin ito ng double ang presyo. Magiging senior consultant ka pa ng appraisal pavilion ko. Pangalawa lang sa akin. Pero kung hindi mo mapatunayan, huwag kang magalit kung magiging masama ang loob ko. Shen Ruchuan, talagang napakatanga mo. Kung ako ang napuotan mo, baka mabuhay ka pa. Pero kung si Miss Chen ang napuotan mo, baka hindi mo alam kung paano ka mamamatay. Shen Ruchuan, unang bises ko makakita ng taong gustong-gustong mamatay. Pero huwag kang mag-alala, ililibing kita. CJ, dahil hindi kayo naniniwala, ipapakita ko sa inyo. Narinig nyo na ba ang water reactive blue and white porcelain? Tunay nga. Ano? Miss Chen, ang ibig niyong sabihin, totoo ang sirang boteng ito? Hindi ba't basura lang ito mula sa lupa? Paano naging totoo? Walang duda. Hindi ko akalain na ito ay talagang umiral pa sa mundo. Buwisit, Ngayon, may sasabihin pa ba kayo? Ruchuan, kahit swerte ka ngayon, maami pang panahon, magkita-kita na lang tayo. Sandali.
Nakalimutan ba ninyo ang ating pustahan? Nasaan ang 1 milyon ko? Anong pustahan? Sino ang nakipagpustahan sa iyo? Tama siya, Shen Rukuan. Siguradong baliw ka sa pera. Gusto mong magsinungaling? Huwag niyong kalimutan, ngayon ay may saksi mula sa Jian Baoje. Kung lalabas kayo, masisira ang pangalan ng Jian Baoje. Ako. Hindi pwede. Hindi pa pwedeng magalit ang Jian Baoji ngayon. Sage, matapang ka, Shen Ruxuan. Sa susunod, babayaan mo ito ng 100 beses. Ara na. Ingat sa pag-alis. Ngayon, nagkamali ang Jian Baoji sa pagkilala sa kayamanan. Kung interesado kang ipagbili, Ginong Shen, bibilhin ito ng Jian Baoji ng double ang presyo. Panginoon, ito. Huwag nang magsalita pa. Ano sa palagay mo ang halaga ng water encounter blue and white porcelain, binibining Chen? Bihira talaga ang water encounter blue and white porcelain. Kung ya-action, ang presyo nito ay nasa pagitan ng 25 milyon at 30 milyon. Handa ang Jian Baoji na magbayad ng double batay sa 30 milyon. Ibig sabihin, 60 milyon para bilhin ang water encounter blue and white porcelain. Ano sa palagay mo? Hindi ka ba nasisyahan sa presyong ito, Ginoong Shen? Kung gayon, dadagdagan ko pa ng 10 milyon. Paano? Binigyan na ako ni binibining Chen ng doble. Parang nanalo na ako. Ito, kunin na lang natin ang 25 milyon. Sigish, kung gayon, pakilagay ang iyong account number, Ginoong Shen. Ipapadala ko na ngayon ang pera. Ito ang advanced gold card ng Jian Baoji. Ilan lang ang may ganitong card sa buong lalawigan ng Nan. Makikipag-ugnayan ka sa akin sa pamamagitan ng numero sa card. Siyempre, makakatulong din ito sa iyo na maiwasan ang ilang hindi kinakailangang problema. Kung gayon, tatanggapin ko na ito. ₱50 milyon. Ang unang hakbang ay natupad na agad. Ang galing. Kung gayon, aalis na ako. Paalam. Kahit si Chen Sui, isang malakas na babae, ay natalo sa kanya. Dahil sa kahihiyan, nagpakamatay din si Chen Tzu sa dakong huli. May ganitong nangyari kay Chen Tzu. Ang bilis kumilos ni Chen Tzu. At binigyan pa niya ako ng posisyon bilang tagapayo. Paano ko sasabihin? May kaugnayan din siya sa akin. Hindi ko kayang tumingin lang. Habang nasa panganib siya. Sige na. Paalalahanan ko na lang siya. Ano pa, Ji Shen, may iba ka pang sasabihin? Binibining Chen, may pupuntahan ka bang malaking handaan? Yung sa isang kilalang personalidad. Bes sa alam ko, sikreto pa yon. Paano mo nalaman? Huwag mo nang alalahanin. Pero ang paalala ko sa'yo, kung magbibigay ka ng regalo, palitan mo. Kung hindi, baka magkagulo ka. Ano? Nasa sayo na yan kung maniniwala ka. Paalam. Boss, Bilisan mo, dalhin mo yung handang regalo. Ipatingin mo kay Jitsu. Boss, Jitsu, parang sobra naman to. Kahit na may dala siyang porcelain na pag nabasa. Nagiging kulay asul, yung damit niya. Mukhang mahirap lang galing probinsya. Yung sinasabi niya, paano naman totoo? Mag-ingat na lang tayo. Bilisan mo. Sage. Boss, dumating na si Jitsu. Jitsu. Ano ang resulta? Boss, saan mo nakuha ang hiyas na ito? Nabili ko ito sa auction ilang araw lang ang nakalipas. Nandun din sinalidan, nagtataasan ng bid. Ang hirap kong nakamit to, Jitsu. Pek ba to? Hindi naman pek. Pero mas delikado pa sa pek. Ano? Jitsu, ano ang ibig mong sabihin? Sa loob ng gintong rebultong Buddha na to, may nakalagay na, lason na walang amoy. Kung matagal kang makipag-ugnay dito, papasok sa katawan mo yung lason. Pag tumagal, wala na makakaligtas. Buti na lang nalaman mo agad, boss. Kung hindi, kung ito ang ibinigay mo bilang regalo sa personalidad na yon. Baka mapahamak ang ating negosyo. Totoo nga ang sinabi niya. Sino ang tinutukoy mo, boss? Wala. Pero, boss, Jitsu, malapit na ang handaan ng personalidad na yon. Ngayon na may problema tayo, ano ang ipapalit natin?
Talagang maraming pera ang mga taga ng province. Sa maikling panahon lang nakapag-ipon ng ganito. Pero siyang tao, nakipag-ugnayan na pala. Sa pamilya Lee. Base sa ugali nila, siguradong harapin ko pa to, hindi pwede. Kailangan kong kumita pa. Tsuyan, mahal kita. Maging girlfriend mo ako. Sunyo, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Wala akong nararamdaman para sa'yo. Huwag mo na akong guluhin. Tsuyan, balang araw, magiging akin ka rin. Bakit mo pa kailangang tanggihan? Anong nangyayari? Ang inay. Ang sama talaga ni Sunyo. Dahil mayaman ang pamilya niya. Una niyang sinaktan ang mga magagandang babae mula sa karaniwang pamilya. Ngayon, inaasinta na niya ang mga tulad ni Tsuyan, na mayayamang Heres. Pero narinig ko, balak ng pamilya Su na magpakasal sa pamilya Son. Hindi ko alam kung totoo. Ang Xu Group yung nagsimula sa alahas? Minsan, nagbayad pa siya para saktan ang mga kaklase niya. Nagalit sa kanya at naospital. Lasingyero, sugalero, at walang ginawang mabuti. At ang kumpanya nila, mukhang sumusunod sa batas. Pero sa likod, marami silang illegal na ginagawa. Walang mabuting tao sa pamilya nila. Grabe. Kung ikukumpara kayang tao, parang maliit na demonyo lang siya. Sinong nagsabing magiging babae mo ako? Sunyo, sabihin ko sa'yo, may gusto na akong tao. Ano? May gusto ka na? Impossible. Sa buong ng province, lahat alam na ikaw ang babae ni Sunyu. Sinong mag-angkin sa babae ko? Sino? Sabihin mo sa akin kung sino. Ikaw ba? O ikaw? Kung matutuloy ito, parang Beauty and the Beast. Ang ganda-ganda ng babae. Sayang kung matutuloy. Sana girlfriend ko na lang. Sunyo, wag kang ganyan, walang hiya. Sa buong ng province, lahat kilala ako, si Sunyu. Ang gusto ko, nakukuha ko. Ikaw. Sige, gusto mo malaman kung sino boyfriend ko. Sasabihin ko sa'yo, siya ang boyfriend ko. Anong nangyayari? Sasabihin ko, siya ang boyfriend ko. Hoy, maganda, anong nangyayari? Kahit ang ganda-ganda mo, yung usapan niyong dalawa. Huwag mo akong isali, tama ba? Tol, tulungan mo ako. Babayaran kita mamaya. Boyfriend mo siya? Tsuyan, ang labo naman yan. Kung maghahanap ka ng peke, humanap ka naman na mukhang totoo. Ano nang pakialam mo kung sino ang gusto ko? Sabi ko, boyfriend ko siya. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na diyan. Kundi, hindi mo kakayanin ang kahinatnan. Sunyo, makinig ka, maging magalang ka. Sa boyfriend ko. Sage, Tsuyan, kung sabi mo boyfriend mo siya, patunayan mo. Ikaw, Hindi mo mapatunayan, di ba? patunayan. Sige, patutunayan ko. Tsuyan, seryoso ka? Sino ang naglalaro? Sabi ko sa'yo, huwag mo na akong guluhin. Saan ba ako nagkulang? Pinili mo pa yang. Hamak na tao, di mo man lang ako inisip. Anong meron sa basurang to? Mas mayaman ba siya sa akin? Mas gwapo. Ni kalahati ng daliri ko, hindi siya abot. Sandali, pagdating sa pera, di ko yan ipagmamalaki. Pero pagwapuhan, tignan mo ang sarili mo. Nakasuot ka ng kulay rosas. Nagpapakaganda ka ba? Tumingin ka sa salamin, huwag kang magpahiya. Anong sinabi mo? Mukhang ayaw mo. Nang umalis ng non-province. Ay naku, ang lalaking ito. Talagang kinainisan niya si Sunyo. Yung huli, na nakagalit sa kanya, bigla na lang na aksidente. Nasa ospital pa rin hanggang ngayon. Maganda talaga ang estado ni Sunyu. Itong lalaki, mukhang ordinaryong tao lang. Delikado na talaga siya. Ano? Pangit ka, di pa pwedeng punahin? Tignan mo ang itsura mo. Akala mo. Ikaw si Lidehwa. Sabihin ko sa'yo. Ikaw si Madehwa. Tama na yan. Si Sunyo, hindi siya. Karaniwang tao. Ano na ikinakatakot mo? Segish, maghintay ka lang. Kung matapang ka, sabihin mo pangalan mo. Ano? Tatawag ka ng tauhan. Sige, sabihin ko. Hindi ako nagpapalit ng pangalan. Ako siyang tao. Nagpapatumba? Yung mga na-ospital dati. Si Sunyo pala ang nasa likod. Kaya pala ang yabang niya. Nakakagalit talaga. Dapat tarusahan ng mabuti. Tama. I report si Sunyo. Sinong nagpapatumba? Huwag kang magsinungaling. Kung wala kang ginawa, bakit ka kinabahan? Sinong kinabahan? Kung hindi ka kinabahan, tawagin natin ang pulis. Mag-imbestiga ng mabuti para malinis ang pangalan mo. Oh, siya nga pala. Ang negosyo nyo may mga illegal ba o?
Mga paglabag sa regulasyon na ginagawa. Kailangan din ng maigiyang investigahan. Di ba? Ayos ka ah, may lakas ng loob ka. Hintayin mo lang ako. Talaga namang napalayas mo si Sunyu. Yun, maraming salamat sa iyo ngayon. Uy, yung tao na yun, ako si Xuyan. Hindi yun ang totoong pangalan ko. Ako si Shen Ruchuan. Peke lang yun. O, ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Bakit? Ito ang kabayaran para sa iyo. Ang dami nito. Malaking tulong kasi ang ginawa mo para sa akin. Wala naman yun. Yaner, bakit ka ganyan kabastos? Pinapaglalak-lakas niyo bakit? Bakit mo pinawi? Sabi ko na sa iyo, hindi ko siya gusto. Bakit palagi mo kami pinagtatagpo? Kung gusto mo, ikaw na lang ang mag-update sa kanya. Huwag mo akong idamay. At saka, may boyfriend na ako ngayon. Nandito siya sa tabi ko. Ano? Umuwi ka kaagad para makita-kita. Tapos na yung usapan, di ba? Pabayaan mo na akong umalis. Wala akong kinalaman dito. Sandali lang. Tigil na. Hindi ako sasama sa'yo sa bahay nyo. Kung magandang loob ka, tulungan mo na ako hanggang sa dulo. Hindi ako mabait. Hindi rin ako maghahatid ng badha. Paalam. Bibigyan kita ng 1,000,000 bilang bayad. Ano ba ang tingin mo sa akin? 1,000,000 lang gusto mo? Akong suhulan? Sabihin ko sa'yo kahit aso. 5,000,000. Sige, pupunta tayo sa bahay ng biyanan. Tara. Ayos. Huwag kang mag-alala, sasabihin ko sa tatay ko na. Magdahan-dahan siya sa iyo. Bakit mo ako dinala rito? Kahit peke lang ang boyfriend ko, pero first time kong bibisita, nakakahiya naman kung walang dala. Tingnan natin. Ang suway na simula sa lahas. Yung mga karaniwang regalo. Siguradong pamilyar na sa kanila. Mas mabuting magbigay ng bato na may luntian. Boss, magkano ang batong ito? Mabuti ang mata mo, binata. Ito ang pinakamagandang bato sa aking tindahan. Kung seryoso ka, 500,000 piso na lang. Magkano? 500,000. Boss, niloloko mo ba kami dahil bata kami? Ano ba naman yan? Di kalidad talaga to. Galing mismo sa Myanmar. Nagsisinungaling ka, to'y halatang. Tira-tira lang ng iba. Boss, para lang sa kakaiba kami dito. Kung ibibenta mo, 1,000 piso na lang. Kung hindi, aalis na kami. Sige na nga, pa sa pagkakaibigan. Mabait lang ako, kung iba, kahit piso. Ay hindi nila ibebenta to sa inyo. CJ, Ingat kayo. Bakit mo binili ang sirang batong yan? Ni hindi yan aabot ng 100 piso. hindi ito sirang bato. Ano pa ba? Malalaman mo rin. Ito ang may-ari ng Xu Group. Xu Tianhai talagang iba. Yaner, halika na rito. Bakit hindi ka pumasok sa opisina ngayon? Ikaw pa ang magtatanong. Tumawag sa akin ang mga son. Hayaan mo sila, wala akong pakialam. Ayaw ko naman. Kay Sonyu, Ikaw. Ito ba ang sinasabi mong boyfriend? Siya nga. si Shen Ruchuan ang pangalan niya. Kumusta po? Ako si Shen Ruchuan. Ito ang regalo ko para sa inyo. Emartsu, ito ba ang mapapangasawa ng anak mo? Akala ko sino, isa lang palang. Ordinaryong mahirap at nagdala pa ng sirang batong regalo. Nakakahiya talaga. Hindi ito sirang bato, ito ay. Pinili namin ng magkasama. Yaner, huwag kang bastos. Siya si Ji Lee ng Treasure Appraisal Pavilion. Fresh appraisal pavilion na naman. Binata, hindi ko alintana kung boyfriend ka ni Yaner. Ero, nagdala ka ng sirang batong regalo. Hindi ba nakakainsulto ito ngayon? Daladala mo ang basura mong bato. Umalis ka na. Pwede ko pa ring ituring na wala namang nangyari. Kung hindi, Itay, Tiyuhin Xu, ang batong ito ay hindi pangkaraniwang bato.
Ang ibig mong sabihin, makakakuha ng Jedi mula rito? Gago, nagsisinungaling ka nang hindi tumitingin sa lugar. 3 dekada na akong nasa larangan ng paghuhula ng Jedi mula sa batong buhangin. Alam ko agad sa unang tingin kung anong material ang may Jedi. Ang material mo, maliwanag na. Basura lang. Mahirap magkaroon ng Jedi. Huwag kang magsalita ng tapos. Minsan nagkakamali ang aming punong tagapangasiwa. Ikaw pa kaya? Ano? Nakilala mo ang aming punong tagapangasiwa? Ano? Napaka-misteryoso mo. Anong itsura mo? Nakilala mo ang aming punong tagapangasiwa? 3 dekada na akong kasapi. Nakita ko ang aming punong tagapangasiwa. 2 o 3 beses lang. Kung hindi mo siya nakita, hindi ibig sabihin hindi ko siya nakita. Matatalino ang bibig. Itatanong ko, ang material na ito, magkano ang binayad mo? 1,000 piso. 1,000 piso. Hindi mo ba inisip na ang batong 1,000 piso ay maglalabas ng bihirang Jedi? Siyempre, Gusto mong magkaroon ng bihirang Jedi mula sa isang piraso ng basura? Nakakatawa ka talaga. Boss Chu, ang pamilya Chu ay talagang may mata. Kanina, hiniling mo sa akin na maging tagapag-ugnay para sa iyo at pamilya Son. Ngayon, nagdala ka ng isang mahirap na batang lalaki mula sa liblib na lugar. Niloloko mo ba ako? Tiyuhin Lee, patawarin mo kami. Wala kaming ganoong intensyon. Palaging malikot si Yanner mula pagkabata. Iyak na hindi ito totoo. Hindi ako malikot. Si Shenruchuan. Ang kasintahan ko talaga. Lolo, parang nasayang lang ang 30 taon mong karanasan. Magretiro ka na lang. Huwag kang magturo ng mali. Napakagago mo. Kung ganyan ka, taya tayo. Taya. Taya saan? Kung may Jedi ang material na ito, luluhod ako para humingi ng tawad. Kung wala, ikaw ang luluhod para humingi ng tawad. Sige, usapan. Sigurado ka ba? Kung hindi ako sigurado, hindi ko gagawin. Huwag kang mag-alala. Sage, Boss Chu, hiramin natin ang iyong tauhan para maghiwa. Sage. Halika. Ginoo, AM, hiwain mo na. Walang lumabas na berde, bata, nakita mo na. Ano pa ang masasabi mo ngayon? Lumuhod ka at magsisi. Huwag kang magmadali. Bata, gusto mo bang magsinungaling? Sino ang nagsabing isang hiwa lang, makikita na ang resulta? Bata, alam mo ba talaga ang pagtaya sa bato? Kung ang bato na ito, sa unang hiwa ay walang lumabas na berde, sa susunod, halos zero ang posibilidad na lumabas ang berde. Ibig sabihin, may pagkakataon pa rin lumabas ang berde, tama ba? Bata, hanggat hindi mo nakikita ang ilog ng huwanghe, hindi ka titigil, ano? Kung ang bato na ito ay makakalabas ng berde, luluhod ako sa iyo at magsisi. At tatanggapin kitang guro. Hindi kita matatanggap, napakatanda mo na para maging estudyante ko. Kung ganun ka kumpiyansa, sasabak ka ba sa isang? Dagdag na taya. CJ, paano mo gustong dagdagan ang taya? Ginoong Lee, sa tingin ko ang nangyari ngayon. Hayaan mo na lang siyang humingi ng tawad sa iyo. Huwag mo na siyang pansinin, Ginoong Chu. Hindi ako ang hindi nagbibigay ng respeto. Nakita mo naman itong batang ito. Sobrang yabang. Kung hindi ko siya bibigyan ng aral, sa hinaharap, paano ako titindig sa lalawigan ng Nan? Tito Xu, hanggang sa huli, sino talaga ang talo? Hindi pa sigurado. Ikaw, Shenruchuan. Huwag nang magsalita ng marami, paano mo gustong dagdagan? kung ang batong ito ay makakalabas ng berde, hindi lang ako luluhod at magsisi. Mula ngayon, tatalikod na ako sa mundo ng pagtaya sa bato. Kung hindi lumabas ang berde, ikaw ang luluhod sa akin. At iwan mo sa akin ang iyong 2 kamay. Shenruchuan, sumuko ka na. CJ, ganun na lang. Hiwain mo ito ng patayo. Matigas ang ulo. Kahit ilang hiwa pa, basura pa rin, hindi lalabas ang berde. Lumabas ang berde, ano? Ito ay espesyal na klase ng Jade. Halagang hindi bababa sa 10 milyon. Espesyal na klase ng Jade, Shenruchuan. Ang galing mo naman. Paano posible? Paano makakalabas mula sa basura? Espesyal na klase ng Jade. Hoy, hindi ka nagsisinungaling, di ba? Huwag kang magsalita ng walang basihan. Ang batong ito, wala nang ilabas hanggang ngayon. Hindi ko ito ginagalaw. Paano ako magsisinungaling? Tama.
Huwag mong siraan ang mabuting tao. Ako'y natalo ngayon. Paalam. Sandali. Ano ang gusto mo? Parang may nakalimutan ka. Natalo ka sa pustahan, dapat kang lumuhod sa amin. Mag-sorry ka na. Mga bata, Jitsu, ganyan ba ang pagpapalaki sa inyo? Jili, kasi kanina, hindi mo binigyan ng mukha. Siyempre, hindi ka rin bibigyan ng mukha ngayon. Kayo, paano kung magpupumilit ako ngayon? Isipin ninyong mabuti. Ako ay isang elder ng Appraisal Pavilion. Kung luluhod ako at magsosori, kayo, ay abang tanggapin yan? Elder ng Appraisal Pavilion. Ako pa ang consultant ng Appraisal Pavilion. Ako pa ang consultant ng Appraisal Pavilion. Gold card ng Appraisal Pavilion? Impossible. Sa buong nan province, ilang tao lang ang may gold card. Paano mo nakuha yan? Huwag mo nang pakialaman. Sabihin mo, ito ba ay gold card ng Appraisal Pavilion o hindi? Hoy, bata. Ang gold card na to, pick yan sigurado. Gusto mo bang mamatay? CJ, fake roll. Ito ay mula mismo sa Pavilion Master. Naniwala ka bang tawanan ito? Para kumpirmahin, Anong katayuan mo? Kung may numero ka ng aming Pavilion Master, walang salita. Luluhod ako sa'yo. sige, yan ang sinabi mo. Pavilion Master Chen. Jishan, bakit mo naisipang tumawag sa akin? Ganito, may elder ng inyong Appraisal Pavilion na nakipagpustahan sa akin. Natalo siya, gusto niyang umatras. Ano ang gagawin dito? Ganon ba? Ibigay mo ang telepono sa kanya. Heto, makinig ka. Hello? Pavilion Master. Sage. Tiyak na, tutuparin ko ang pustahan. Ano? Naniniwala ka na? Jishen, ano ang sinabi sa telepono? Na napasaya ang Pavilion Master? Jitsu, bakit ka naman nakikinig sa usapan ng iba? Huwag kang magalit, guro. Hindi ko sinasadyang marinig iyon. Pero sa pagkakataong ito, salamat talaga kay Ginoong Shen. At sa kanyang Water Encounter Blue and White Porcelain. Dahil dito, nakuha ng aming Appraisal Pavilion ang suporta na matataas na tao. Sa kanyang suporta, hindi na matatakot ang Appraisal Pavilion sa pang-aapi ng Pamilya Lee. Nga, Ang galing. Malaki talaga ang ginawa ni Ginoong Chen. Nakahanap pa si Ginoong Chen ng napakabihirang Water Encounter Blue and White Porcelain. Hanga ako. hindi nasunod ang kagustuhan ni Ginong Lee. Dapat galit na galit si Ginong Lee. Ano? Ano ang ibig mong sabihin, Ginoong Chen? Ano ang nangyari sa gintong bagha sa trono ng Jed? Mas alam mo dapat kaysa sa akin. Ang bundok ay mananatiling berde. Ang ilog ay patuloy na agos. Hoy! Yang babaeng si Chen Tzu, paano niya nalaman ang tungkol sa gintong budha? Ginoong Li? Sa palagay ko, may kinalaman ito sa isang tao. Sino? Shen Ruochuan. Ang galing-galing mo kanina. Yung matanda. Nanginginig ang mga tuhod habang nakikipag-usap sa telepono. Pero hindi ko akalain na ikaw pala talaga ang konsultant ng Appraisal Pavilion. Xiao Shen, pesensya na. Nagkamali ako kanina. Huwag mo sanang isipin. Okay lang, Tito. Hindi naman kasalanan nyo. Tay, nakakuha tayo ng napakagandang materyales. Bakit ka humihingang malalim? Kung tama ang alaala ko, parang nasa financial crisis ngayon ang Chu Group. Kaya gusto ni Chu Chan Hai na magpakasal ang anak niya sa pamilya Son. Tama. Pero si Chu Chan Hai, masyadong simple ang iniisip. Hindi niya alam na ang pamilya Son ay walang balak tulungan siya. Panlilin lang ng pamilya Lito. Sinadya nilang pumirma ang Sun gamit ang isang shell company. Hanggang sa masira ang cash flow ng Chu Group at mabaon sa utang. Parang nawalan ng asawa, nasugatan pa. Ganun pala, Tito. Nag-aalala ka ba sa pondo ng kumpanya? Ito ay sikreto ng aming grupo. Kahit si Yan ay hindi dapat makaalam. Paano mo nalaman? Pondo, ano ang pinag-uusapan ninyo? Sa ngayon, hindi ko na kayo itatago. Dahil ang pamilya Lee ay pumasok ng malakas sa merkado ng alahas at patuloy kaming inaapi. Kaya ngayon, kulang na kulang ang pondo ng grupo natin. Kung hindi pa ako makakahanap ng pondo, baka ang grupo natin ay malapit ng mabangkarota. Ano? Ang mga Lee? Anong balak nila? Napaka-agresibo ng mga linitong mga huling araw. Maamin ng kumpanya ang na-acquire na nila.
Tay, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Ang napakahalagang bagay na ito. Kaya pinakasalan ni Tio Siksuyan sa pamilya Son. Para makakuha ng suportang pinansyal. Ginoong Lee ang matchmaker na inimbita ko ngayon. Pero mukhang imposible na ngayon. Naisip mo ba, Tio, na baka simula pa lang? Ay, hindi talaga tulungan ka ng pamilya Son. Paano naman mangyayari yon? Magkakasundo tayo. Si Tioksu matagal na sa negosyo. Alam mo dapat, walang libreng tanghalian sa mundong ito. Kung tama ang hinala ko, ito ay isang sabuatan ng mga Lee at Son para lokohin ka. Kung hindi ka naniniwala, tawagan mo ang tauhan mo. Paimbestigahan mo kung talagang may pondo. Ang kumpanyang iyon ng pamilya Son. Hoy, Xiao Kei, imbestigahan mo agad. Ang kalagayan ng pundo ng kumpanya ng mga Son. Ostsu, nalaman ko, ang kumpanyang iyon ng mga Son ay isang peking kumpanya lang. Walang pondo talaga. Ano? Tutuong totoo. Tay, anong nangyari? Peking kumpanya talaga ang kumpanya ng mga Son. Shenruchuan, ang galing-galing mo. Pero paano mo nalaman? Simple lang talaga. Ang anak ng dragon, dragon din. Ang anak ng daga, marunong maghukay. Tingnan mo si Sunyu. Malalaman mo kung anong klaseng pamilya nila. Tay, buti na lang hindi ka pumirma sa kanila. Pero, hindi pa rin naayos ang problema sa pundo ng grupo natin. Shenruchuan, mag-isip ka ng paraan. Kung talagang matutulungan mo ang pamilya namin sa problema ngayon, talagang magiging girlfriend na kita. Huwag kang magmadali, mag-isip-isip muna ako. Kung makuha natin ang suporta ng Xu Group, mas madali nang harapin siyang tao at ang grupo niya. Anong paraan? Naalala ko, noong nakaraang buhay sa ganitong panahon, dumagsong ang isang malaking alon ng mga bagong tech stocks. Tulad ng mga usbong pagkatapos ng ulan at mula sa matagal ng paghina ng bear market. Biglang tumaas patungo sa bull market. Kung nahuli natin ang pagkakataong ito, ang krisis ng Xu Group ay natural na malulutas. Dito, magkano pa ang pera sa kumpanya? Ngayon, ang kakulangan sa pundo ng grupo ay nasa halos 10 bilyon. Kung gagamit tayo ng karaniwang paraan sa maikling panahon, tiyak na mahirap makalikom ng ganoong halaga. Kaya, kailangan natin gumamit ng ilang hindi pangkaraniwang. Pamumuhunan sa stock market. Ngayon, ang stock market ay puro bear market. Sari-saring pagbebenta at pagbagsak. Kung papasok ka ngayon, parang itatapon mo lang ang pera mo, mawawala na yan. Totoo yan, lahat sa kalsada may hawak na cellphone. Pagbukas mo, berde ang mukha. Pansamantala lang yan. Ang industriya ng bansa ay nasa kritikal na yugto ng pagbabago, maraming bagong kumpanya. Ang unti-unting sumisikat. May computer ba? Meron. Hindi ko inakalang makakakita pa ng future trend ng stocks ang Golden Finger. Shenruchuan, sigurado ka ba? Tito, magkano pa ang pera sa kumpanya ngayon? Ngayon, wala pang kalahating bilyon. Tito Xu, sabay tayong sumugal. Sige, wala namang mahahanap na pondo, sa huli mamatay din. Ngayon, sasamahan kita sa pagsusugal. Kung ganon, ilagay na natin ang lahat ng pera. Sa stock na ito, Sinlong Tech. Pero basurang stock ito. Kapag bumili tayo, siguradong malulugi agad. Di ba sinabi ko na, pansamantala lang yan? Tataas talaga yan sa huli. Hoy, Xiao Kei. Ngayon, bilhin ang lahat ng pondo sa grupo. Sa Sinlong Tech. Huwag nang magtanong, bilhin mo na. Tumaas talaga ang bilis ng pagtaas. Sa maikling panahon, tumaas ng 20 bises. Xiao Shen, ang galing mo talaga. Ang presyo nung bumili tayo ay 2 piso bawat share. Kapag umabot sa 80, ibebenta na natin lahat. Pagdating ng panahon, magkakaroon tayo ng 20 bilyon, malulutas ang lahat ng problema. Malulutas ang lahat.
Shenro Chuan, ang galing mo talaga. Sa mga ito, ang Chu Group natin ay makakaligtas sa krisis. Xiao Shen, sa tingin ko, ikaw at si Yanner ay bagay na bagay. Magkatugma ang puso. Bakit hindi kayo magpakasal ngayon? Bukas ang kasal, sa makalawa magkaanak na kayo. Dad, Dito, Su, may urgent akong gagawin. Mauuna na ako. Kayong mag-usap muna. Yanner, itong si Xiao Shen, dapat mong samantalahin. Kung mapunta siya sa iba, magsisisi ka. Dad, ano ba sinasabi mo? Kami lang naman ay... Ano? Hindi mo ba sinabi na boyfriend mo siya? Akala mo hindi ko nakikita? Ginamit mo lang siya para lokohin ako. Alam mo pala, talagang matalinong matanda ka. Ang mga mata ko, hindi bulag. Nakikita ko. Gusto mo rin siya, pero kailangan mong magmadali. Sa tabi ng magaling na lalaki, laging maraming babae. Nakakaloka. Tumulong lang, muntik na ako mapasubo. Kahit maganda siksuyan. Dahil sa mga naranasan ko, hindi na ako papadala. Ang mga babae parang ahas. Tingnan mo lang, huwag lalapit. 1 billion pesos ang pumasok sa bank account. Ayos, malaki talaga ang kaya ng Su family. Binigyan ako ng 1 bilyon. Sa pagkakula. Kasama na ang 500 milyon, 1 bilyon at kalahati na lahat. Pwede nang pumunta sa Gay Street. Maraming treasure daw doon, tingnan natin kung ano mahahanap. Ikaw si Shen Ruxuan? Sino ka? Hindi mo kilala si Ginoong Li Danli? Talagang isa kang probinsyano. Shenru Kuan. Alam mo ba kung sino ang nasa harap mo? Ito ang pangunahing pamilya sa Southern Province, si Ginoong Li. Si Lidan ba ito? Sabi nila, nakakatakot ang kanyang kapangyarihan. Kahit si Chensu, hindi kayang talunin siya. Nasa panganib kaya ang bida? Ikaw ang tumulong kay Chensu at sinira mo ang plano ko. Dalawa ang pagpipilian mo. Una, lumuhod at sumuko sa akin. Pangalawa, baliin ang mga limbs mo at umuwi ka sa probinsya. Paano kung wala sa dalawa ang pipiliin ko? Sej, sa mga taon ko dito sa Southern Province, ikaw ang una. May gana kang magsalita sa akin ng ganyan. Kung gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Sinong may lakas ng loob na galawin siya? Ayos ka lang ba? Bakit ka nandito? Lidan, kung gagalawin mo siya ngayon, hindi na tayo maghihiwalay ng ating dalawang pamilya. Mukhang desidido ang iyong Treasure Appraisal Pavilion na labanan ang aming pamilyang Lee. Ang unang umatek sa aking Treasure Appraisal Pavilion, hindi ba ikaw, Lidan? Kung hindi dahil sa swerte ko, at nakita ko ang iyong pandaraya, baka wala na. Ang aking Treasure Appraisal Pavilion ngayon. Sage. Ayos. Kung ang Treasure Appraisal Pavilion mo ay naghahanap ng kamatayan, pagbibigyan ko kayo. Magkita na lang tayo sa Gambling Stone Competition. Umalis na tayo. Maraming salamat. Trabaho ko lang yan. Kung hindi dahil sa'yo noon, na napaalala sa akin ng maaga, wala akong pagkakataon, na tumayo sa harap mo ngayon. Ngayon, na-offend mo na si Lidan. Mag-ingat ka pa rin sa Nan Province. Tuso at mapagkumbaba siya, kaya niyang gawin ang kahit ano. Yun na yung sinabi ni Lidan. Ano ba yung Gambling Stone Competition? Iyon ang taunang malaking kaganapan sa Nan Province. Ang sinumang manalo sa huling laban, ang magiging bagong pinuno. Ibig sabihin ba? Kaya, kailangan nating manalo. Sa Gambling Stone Competition, kung hindi, magkakaproblema tayo. Kailan gaganapin ang Gambling Stone Competition na ito? Sa makalawa. Wow, birthday na. Special jet ito, malaki ang kikitain. Sobrang exciting. Ang bato mo pa lang na ito, pinakamababa ang halaga ay 5 milyon. Talaga? Sayang, muntik na magkaroon ng berde. Pampagana lang yan, ang totoong labanan ay nandito. Maya-maya, ilalabas ng organizer ang mga materyales. Ang tuntunin ng Gambling Stone Competition, kung sino ang makapili sa mga materyal na ito, nang may pinakamataas na halaga, siya ang huling mananalo. Sa pagkakataong ito, gusto kitang ipakatawan sa Treasure Appraisal Pavilion. Ako? Naniniwala ako sa kakayahan mo, siguradong madadala mo kami. Sa huling tagumpay. Mayroon akong golden finger para sa akin.
Hindi ba't madali lang ito? Kung mananalo ako, may premyo ba? Paano kung ibigay ko ang aking sarili sa iyo? Masyadong mahal yan, hindi na kailangan. Narinig ko ba ng tama? Chensue, sinabi mo lang na papaglaruin mo itong mahirap na lalaki. Sa halip mong sumali sa paligsahan ng pagtaya sa bato. Ganito na ba talaga kahina ang inyong Jian Bouch ngayon? Shenru Xuan, naiintindihan mo ba ang mga to? Sana sa huli pag pumili ka ng matagal, di ka mapunta sa pinakawalang kwentang basura dito. Ikaw na galing sa probinsya. Akala mo tama ang hula mo sa isang antigo. Eksperto ka na sa pagtaya ng bato. Tumingin ka nga sa sarili mo, karapat-dapat ka ba? Ang babait nyo pala, adik na adik kayong maging aso ng iba, no? Ano bang sinasabi mo? Mali ba ang sinabi ko? Hoy, bata. Sana pagkatapos, may lakas ka pa ng loob na kausapin ako ng ganyan. Maligayang pagdating sa paligsahan ng pagtaya sa bato. Alam na naman nating lahat ang mga patakaran. Ang may pinakamahalagang bato na mabubuksan dito. Ang magiging panalo. Sige, wag nang magsayang ng oras. Simulan na natin. Tingnan mo to, bata, pagkatapos malalaman mo kung ano ang tunay na pagtaya sa bato. Shenru Xuan, ang pamilya Li, ay yumaman sa pagtaya ng bato. Si Ji Li, mula 7 taong gulang, nakakuha na ng pinakamagandang jede. Shenru Xuan, anong laban mo sa kanya? Di mo alam ang iyong lugar, pagkatapos mapahiya ka kay Jilly. Sa tingin ko, malalaman mo na kung ano ang kahihiyan. Kung di nyo kayang tumahimik. Hindi ako mag-atubiling magpatawag para itapon kayo. Ikaw, Pag nanalo si Jilly, tingnan natin kung may kayabangan ka pa. kung wala pang nagsisimula, ako na ang mauuna. Ang batong to ang pipiliin ko, putulin nyo. Ang galing ng mata ni Boss Zhao, ang batong ito. Ang pinakamahal dito, aabot ng 20 milyon. Sech, putulin na. Sek. Wow, pinakamagandang jet. Ang galing talaga ng mata ni Boss Zhao. Mukhang ang panalo ngayon ay si Boss Zhao na. Pinakamagandang jede. Ji Li, ikaw na ang susunod. Kung ang mabubuksan mong bato ay mas mababa sa akin. Ang kampiyon ng paligsahang ito ay siguradong ako. Ang presyo ay hindi nagsasabi ng kalidad ng bato. Ang hiwa kong ito, 2 milyon lang ang halaga. Walang magandang lalabas dito. Mga hangal. Dilat ang mga mata nyo at panoorin ng mabuti. Hiwa! Jadete, klase ng salamin ang lumabas. Jadate nga, klase ng salamin. Bihira ang jadete na klase ng salamin. Lalo pag ganito kalaki. Tingnan ang bigat. 10 bilyon pataas ang halaga. Talagang si Li Xiao. Ako'y humahanga. Binabati kita, Li Xiao. Maligayang pagbati. Shenru Xuan. Nakita mo na? Nakakuha si Li Xiao ng pinakamagandang klase ng salamin. Ano ang laban mo sa kanya? Tingnan mo ang itsura niya. Malamang hindi alam. Kung ano ang klase ng salamin, paano niya malalaman? Ang halaga na nakuha ni Li Xiao. Chen Tsue, sasabihin ko bang tanga ka? Ganito kagandang pagkakataon, ipinagkatiwala mo sa isang walang kwenta. Lidan, huwag kang magsalita ng tapos. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa tayo talo. Sage, may tiwala ka. Napakalakas ng loob mo. Pero kapag mas matapang ka, mas masaya ako. Kapag natalo ka. Hoy! Ikaw naman. Ano pang hinihintay mo? Hindi mo ba makikita kahit tingnan lang? Magmakaawa ka kay Li Xiao. Baka tulungan ka. Sige, magpatuloy ka. Kapag nakuha ko ang mas mahal kaysa sayo, kayo, mapapahiya kayong lahat. Hoy, maliit ang tingin ko sa iyo. Mas mayabang ka pa sa akin. Makakakuha ka. Nang jede na mas mahal pa kay Li Xiao? Nakakatawa ka talaga. Binibining Chen, ang mas mahal sa klase ng salamin. Iyon ay ang klase ng dragon. Shenru Xuan, hindi mo ba? Kukunin ang klase ng dragon dito.
Hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa'yo. Dahil sa katapatan mo, sasabihin ko na lang, lahat ng batong ito, tinignan ko na, wala ni isa. Ang hihigit sa klase ng salamin ko, narinig mo? Sinabi na ni Li Xiao, sa mga bagay na ito. Hindi na talaga pwedeng makakuha na. Mas maganda pa kaysa sa Glass Jedi ni Li Xiao. Huwag nang mag-aksaya ng oras. Pumili ka na ng bato ngayon. O umamin ka na lang at lumuhod sa amin. Huwag magmadali, may tanong pa ako, host. Kung bibilhin ko itong batong ito, tapos lumabas ang luntian pagkatapos hiwain. Sa akin ba yon? Tama. Pipili ka ba o hindi? Kung hindi, umalis ka na ngayon. Pipili ako. Ito. Hindi ko sinasabing, akala ko ano ang pinili mo. Sa huli, pinili mo lang ang pinakamurang retaso. Chen Tsue, ito ba ang tinawag mong katulong? Nakakatawa talaga. Nakakahiya ka talaga. Sa mga basurang to. Alam mo ba na ginagamit lang, yan para pampuno? Bakit hindi pinipili ng mga tao, yan? Dahil hindi talaga lalabas kahit isang luncheon diyan. Nakakahiya ka talaga. Sobrang kahihiyan. Hindi mo pa nga alam kung tunay o fake. Kung ako sa'yo, gusto ko na lang magpakamatay dito. Hindi, talaga bang akala mo? Yung pinili mong retaso na yan, kung saan-saan lang galing, ay makakatalo sa Glass Jedi ko? May problema ba? Sige, na-appreciate ko yan. Pero curious na talaga ako sa'yo ngayon. Sinasadya mo bang magpakatanga o talagang? Wala kang alam sa stone gambling? Baka gusto mong hulaan? Hulaan? Akala mo bata ako? Hulaan? Sasabihin ko sa'yo, kahit sinasadya mo yan o wala kang alam. Sa stone gambling, ang batong pinili mo ngayon, hindi talaga matatalo ang Glass Jade ko. Yinan, kung ako sa'yo, hindi ko sasabihin ng ganun ka puno, kasi kung mali ka, masakit yon. Sige, may personality, may confidence. Kung ganyan ka ka-confident, subukan nating magpustahan. Pustahan natin. Kung alin ang mas mataas ang halaga ng Jedi na mahihiwa. Kung matatalo ako, ang pamilya Li, kusang magbibigay ng kalahati ng teritoryo sa inyo. Pero kung kayo ang matatalo, ang Jian Baoji, magiging aso ng pamilya Li. CJ, Shen Rukuan. maniwala ka sa akin. Kung wala namang tutol ang lahat, bakit hindi ninyo ako gawing saksi? Sige, magsimula na tayo. TSK. Di alam kung kailan mamamatay. Basura lang yan. Nangangahapang talunin ang Glass Jedi ni Li Xiao. Mukhang naghahanap lang siya ng kamatayan. May lunchan. May lunchan. Ano? Paano nangyari ito? Paano nagkaroon ng lunchan ang basura? Ang swerte niya, basura pero may lunchan. Glutinous Jade. Di kasing ganda ng kay Li Xiao. Pero milyon-milyon ang halaga. Ano? Di ko inaasahan. Naswerte ka pala. Sa basurang yan, may glutinous Jedi pala. Sayang lang, di talaga kasing ganda. Ng Glass Jade ko. Shen Rukshuan, muntik na. Muntik na akong maniwala. Na may mas maganda ka pa kay Li Xiao. Nasaan na ang yabang mo? Ang tiwala mo? Mukha kang natatakot. Paano nangyari ito? Ako. Tingnan mo, Chen Chu. Ito ba ang tinawag mong tulong? Ganyan lang, makikipagsapalaran sa akin? Talo kayo, kaya ayon sa usapan.
Dapat lumuhod ang Jianbao Pavilion sa Li family. Paang aso, kung sabihin kong silangan, di ka dapat tumunta sa kanluran. Tagapagpasimuno. Panalo na ba ako? Ano pang hinihintay mo? I-announce mo na. Ipinapahayag ko, ang panalo ay si Sandali. Jishen. May sasabihin pa ba kayo? Sinong nagsabing di kasing ganda ng glass jade ang akin? Jishen, mas mababa ang glutinous jade sa glass jade. Alam na ng lahat yan. Tapos na to. Baka nababaliw na sa pressure ang bida. Mukhang wala ng pag-asa ang bida. Malapit na ang katapusan. Alam ng lahat na pangalawa lang ang glutinous jade. Ang glass jade ni Li Xiao ang pinakamahusay. Anong laban mo kay Li Xiao? Baka naman gusto mong umatras. Umatras? Maaming saksi ngayon dito. Kung mag-atras siya, itatapon ko siya sa dagat. Pampakain sa isda? Shen Ruochuan. Natalo kami ngayon. Sinong nagsabing magsisisi ako? Hanggang ngayon, naghahangad ka pa rin? Hanggat hindi tapos, hindi pa alam kung sino ang mananalo. Ang tigas na mukha mo, pero kahit anong sabihin mo ngayon, hindi pa rin mayaangat ang jadi mo sa akin. Host, akin na tong bato, di ba? Tama. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung ano ang tunay na jade. Ano to? Kambal na jade. Pinakamataas na uri, Imperial Dragonite. Imperial Dragonite. Hindi lang dapat. Pinakamalinaw, kundi dapat. Imperial Green ang kulay. Dapat malaki at walang lamat. Napakabihira nito, kahanga-hanga talaga. Ang Imperial Dragonite ko, mas mataas ang halaga kaysa sayo, di ba? Impossible. Shen Ruochuan. Paano mo nakuha ang tunay na Imperial Dragonite? Nandadaya ka, di ba? Mandaraya ka. Hindi dapat ito bilangin. Harap-harapan. Nandito ang mga pangunahing pamilya ng Nan Province. Hindi basta-basta mababali ang kontrata. Dandan, natalo ka. Ngayon, may sasabihin ka pa ba? Lidan, natalo ka. Ayon sa usapan, ibibigay ng pamilya Li ang kalahati ng mga lupa sa Eking Treasure Appraisal Pavilion. Bakit ka ngumiti? Ibibigay ng pamilya Li ang kalahati ng teritoryo? Kaapat-dapat ka ba? Lidan, anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Hindi mo ba nakikita, Li Xiao? Ito ay hidwaan ninyong dalawa. Pwede bang palabasin muna kami? Tumigil ka sa kakadaldal. Ngayon, walang makalalabas sa pintuang ito kung walang utos sa akin. Mukhang may balak si Dandan na. Anong gagawin natin? Kapag may nangyaring hindi maganda, humanap agad tayo ng paraan para makaalis. Magandang ideya yan. Lidan, anong ibig mong sabihin? Hindi pa ba ninyo nakikita kung anong balak ko? Ang aming pamilyang Li ay nakatayo sa Nan Province ng ilang dekada. Kaya namin kontrolin ang lahat. Kaya ngayon, gusto kong sama-sama tayong lahat. Magtulungan. Gusto mong sakupin lahat ng negosyo namin? Tama. Pero, para din naman ito sa ikabubuti ninyo. Kasi, alam naman ninyo, yung kasabihan, mas madaling mamuhay sa ilalim ng malaking puno. Impossible, talagang impossible. Ang mga negosyong ito sa aming mga kamay. Pinaghirapan namin ang mga ito. Paano pwedeng sakupin ng pamilyang Li ang aming mga ari-arian? Ama, ito ay talagang impossible. Hindi ito usapan. Ito ay utos. Dalawa ang pagpipilian ninyo ngayon. Una, lumuhod kayo at magpasakop sa pamilyang Li. Pangalawa, maghanap kayo ng sarili ninyong kamatayan. Ganyan-ganyan ka lang. Hindi ka ba natatakot na magkaisa kaming lahat laban sa iyo? Magkaisa laban sa akin? Chen Tzu, ang yabang mo naman. Kung hindi lang kita type, akala mo ba, matatagal pa ang inyong Jianbao hanggang ngayon? Sa tulad ninyong mga basura, isa-isahin ko pa kayo.
Sino ang makakatalo sa akin? Paano kung ako? Shenruo Chuan, okay ka lang ba? Li, ang tagal nating hindi nakita. Chu Chanhei. Buhay ka pa pala. Salamat sa pag-aalala, Li. Ang Chu Group. Swerte lang, nakaligtas sa pag-atake ng pamilyang Li. Paano nangyari yon? Sino ang nagligtas sa iyo? Ah. Ikaw na naman. Pangalawang beses mo nang sinisira ang mga plano ko. Kasalanan lang talaga. Na hindi magaling ang mga pamamaraan ni Ginoong Dan. Putang ina. Sana, huwag kang mahulog sa mga kamay ko. Kung hindi, gagawin kong impyerno ang buhay mo, Li Xiao. Ang pagtatangka na kontrolin ang buong Nan Province. Mukhang hindi na mangyayari. Masyado kayong nagkakasiyahan ng maaga. Ay, sige, ngayon ay palalayasin ko muna kayo. Hindi magtatagal, luluhod kayong lahat sa harap ko. At magpapasakop bilang mga alipin, parang mga aso. Umalis na tayo. Sandali. Huwag kang umalis, Dandan. Hoy, negro. Akala mo ba ang ilang hamak mong tauhan na ito ay makakapigil sa akin? Ha? Sasabihin ko sa'yo, dito sa Nan Province, ako si Denden. Kung saan ko gusto, doon ako pupunta. Walang makakapigil sa akin. Talaga ba? Pulis, umatras kayo. Huwag, Lidan. Ikaw ay inaakusahan ng krimen, batay sa pagsisiyasat. Ikaw ay arestuhin ayon sa batas. Mga kasamang pulis, baka nagkakamali kayo ng hinuhuli. Hindi ko siya kilala. Ay, Tama, kami ay mga mabubuting mamamayang sumusunod sa batas. Shenruo Kuan, patunayan mo nga sa amin. tumigil ka, dalhin siya. Ako. Ay, paalam. Paano mo nalaman na si Lidan ay may masamang balak sa atin ngayon? Ay, si Dandan kasi. Mukha pa lang. Kung tayo ang manalo, baka mawala siya. Kaya, sinabihan ko na ang mga pulis ng maaga para dumating sila. Hindi ko inaasahan, tama pala ang hinala ko. Hoy, pulis ba ito? May nag-aaway dito, aray ko po. Ang lala ng bugbugan, halos lumabas na ang utak. Dumating na kayo, eh. Ang galing mo talaga. Pero hindi ko inaasahan na darating din si Boss Tsu ngayon. Ako ang nagpakuha sa tatay ko. Ruchuan, hindi mo alam. Nang malaman kong nandito ka, halos mabaliw ako sa pag-aalala. Rukuan. Huwag kang magkamali sa pagitan ng mga ordinaryong kaibigan lang. Iyon lang ay palayaw na malapit. Anong kaibigan? Nakilala na niya ang tatay ko, Hindi ba't napagkasunduan nating magpakasal? Hindi ba't napagkasunduan natin peke lang yon? Hindi ba? Di pwedeng seryosohin ang daming tao. Paano kung magkakamali sila ng akala? Wala akong pakialam. Mabuti natalo si Lidan. Nakatanggap ng 50 bilyong pondo. Hindi na tayo mag-aalala sa pera. Mga komento, tulungan niyo ako. Ano na ang susunod kong gagawin? Sakay na. Shenruo Chuan, sumakay ka sa sasakyan ko. Hindi na kailangan. Shenruo Chuan,